Okay, hi guys. Welcome to the trading system ng bayan on the weekends. Today is November 28. It's not actually the weekend. Sorry naman, medyo nawalan lolo nyo, no? But anyway, um, we'll start our session on a Monday. So again, agenda natin, uh, market in a week, our outlook of PSEI, and then some charting sessions using trading system ng bayan setups. So market in a week, number one na importante nangyayari, no, is yung pag-turn around ng mga stock markets globally. It's because of yung hindi na tumataas yung interest rate ng mga central banks so far. Okay. Now, another development is may temporary ceasefire, no, between Israel and the Hamas. So, yung prices ng oil hindi rin tumataas, no. In fact, pababa yung trend niya. And then yung pagbisita ni Ninong Xi ng China sa United States, parang nagki-kickstart ulit yung improving na relations between US and China, 'di ba? For the longest time may tension between US and China. So yung pagbisita ni Xi, in fact, ibabalik daw nila yung mga panda na papunta sa zoo ng US. So eh, I think that's a good news, no? Now for the Philippine financial indicators, yung peso is basically parang siya yung outperformer sa Asian currencies, no? 0.6 up siya year to date. And then yung US dollar fell 3.7% compared to the peso, and then euro rose 4.5. Tapos yun nga, ceasefire ng Israel, Hamas. So merong hope na mag-de-escalate yung tension or yung ongoing war, ba tawag mo dun? And then, yung relations. Meron lang kasing parang panira dun sa pagbisita ni President Xi sa US, no? Yung previously kasi si Biden, meron siyang, um, what do you call that? Comment na tinawag niya na dictator itong si Xi as well as si President Putin ng Russia. So, yung mga pundits na I think leaning to the right wing, no, nagfo-focus sila doon. But anyway, ah, importante naman nakita mo na na they're trying to mend yung relationship. So, yung S&P 500 kung saan sumusunod yung market natin, malakas siya nung November. So itong broadening rally, kumbaga hindi lang isang sector yung yung nagra-rally across sectors siya. Kumbaga lumalapad yung mga market sectors na kasali dun sa pag-rally niya. And then yung isang indicator, yung volatility index, nasa pre-pandemic lows na siya. So, kumbaga, ang baba nung volatility, ang indicator daw na to is nagsho-show ng confidence ng investors. So, sa Philippine market naman, lethargic down trading, nanghihina down trading in the Philippines. So, kumbaga, wala na masyadong nagbebenta. Indicative daw to ng nagbabottom, nagbabottoming out na daw ang ating market. Okay. So, yung pag-broadening ng market rally, no, may lift smaller markets or emerging markets such as the Philippine market. So, that's that, no? Medyo yung mga balita. So, we go to PSEI. So, sa chart ng PSEI, kung makikita natin dito, tanggalin mo natin yan. Si PSEI ay, for the longest time, meron na siyang trend shift na to, no? Tapos, nasa RSI 60 na siya. So, confirm na yung trend shift niyan.
Tapos it's above um, MA50 for at least 3 days, yun yung nababanggit natin. So, nag-transition na tayo from conservative to moderate. Now, ang inaasahan natin dito is, let's say, mag-cross itong MA20 above MA50. Magta-transition na tayo. As long as price is above MA20, magta-transition ka, pwede mong taasan yung stance mo from moderate to aggressive. What do you mean by that? No? Let's say, kung ang dati mong VAR nung conservative ka ay 1%, nung nag-moderate ka, mas mataas syempre pagka compared to a conservative stance. And pagdating sa aggressive na stance, mas mataas siya compared to a moderate stance. Okay? Basically, yun lang naman ang nitong market indicator natin. Now, ang ba is, are we out of the woods? So, kung titingnan mo dito, sa may monthly niya, ang direction ng market ay already up, no? Pag titingnan mo sa 3 months, medyo malapit na. So, ang critical na level actually dito is yung opening nitong 3-month na candle, which is I think nasa kailan ba 'to? Ang open niya ay 6334. Pagka yung price goes above the 3664, eto, or 311 ba 'yan? Dun pa lang magiging positive itong si 3-month na candle, which signifies upward direction ng market natin, like in this case, in this case, in this case, in this case. So, kailan ba 'to? January din 'to, eh, ay last quarter 'to, 'no? So, malamang kung hindi ngayon, next quarter, which is January ang start, 2024. Another rally 'yan ng market natin. So, kung titignan natin ngayon yung yung leaders ng market, naka-plot dito, 'no, MWC, URC, JGS, Ali, SMPH, yung mga nakita natin, Ayala Land, mga index names, 'no. Tapos may mga kokonti kang DDA, PX, saka Plus. Ito yung mga second liners. So yung kumbaga yung movement ay nasa index names pa lang. So expect na magra-rally yung mga index names muna, kasi ito muna yung unang tinatayaan ng mga yung mga traders, eh. Pag natapos na sila diyan, ililipat nila yan sa second liners. So far ang mga second liners na nakikita natin sila PX, APX, saka Plus, saka DD. Yan yung babantayan natin, oh. Okay. So, punta naman tayo dun sa na-discuss natin, yung kahit wala kang screener, 'no. Dito pa lang, oh, ay dito ka na puwede kang mag-screen actually dito sa winners, losses, saka actives, 'no. So, unahin muna natin yung actives. Nandito na tayo pala sa TSB on individuals, tapos na tayo sa Outlook. Basically sa Outlook, ano lang 'to, eh, dito lang natin di-discuss kung ano yung deployment stance mo sa market. Okay. So, dito muna tayo sa most active, Ayala Land. So, makikita mo si Ayala Land, kaka-high breakout niya lang today. Okay. So, eto siya. Ito yung mga swing high niya, kaka-breakout. Kung ti-trade mo 'to, 'no, ang magiging entry mo is the next day opening. Tapos ang exit mo is etong low nung candle. Tapos ang targets na puwede nating tignan, check muna yung 3 months, meron ba? Tignan 'to. 6 months, eh, wala. Meron bang nasa resistance dito sa eto yun, pero kaka-break niya lang, 'di ba? Puwede mong drawingan 'yan kung gusto mo. 1 year, eto. Tapos 2 years, meron. 1, 2, okay. So 'yan. So 'yan yung levels ni
Ali, resistance levels. Tapos, kung, nasaan na yun? Eto, kung i-measure mo yung ano, yung ah, risk and reward niya, pwede naman ganito. Check mo yung from the buy price to the cut loss. Tapos, from entry to the target price. So, 3, tapos 28. So, that's around, or sabihin mo ng 4, 28. So, 7 ang risk and reward ratio niyan. Okay? 7. Tanda mo, Ali, 7. Next up, SMPH. No? So, kakatapos niya lang ng high breakout din coming from uh, a classic retrace. Tapos, may mini retrace. Tapos, high breakout. Diba? Ito mo yung ano niya, combinations. So, this is around 317. So, 6 SMPH. 6 ang risk and reward niya, no? 3:17. Or pwede mong gamitin to. Ito, ganyan. So, adjust mo doon, papuntang target, tapos adjust mo ganyan. So, ito na 5. 5 to 6 na ano, na risk and reward. Okay, ICT. Itong si IT City medyo katatapos lang nung kanyang. So, wala pa masyado. Hintayin mo na lang na mag-mini retrace. Na ganito, mini retrace. Para may entry. O kaya pagka, ano, kasi ang all-time high niya ay at this level. So, pwede mong, ano muna to, hintayin mo siya kasi malapit na masyado. Ito, 6% lang. Pag nakaakyat siya dyan at nag-breakout siya, mag-all-time high. So, ang pwedeng target dito kay, ano, is yung height nitong box. Ito, ganyan. Yung height na yon. So, ang first target mo, if it goes above 236 is 320. Ito ang may pwedeng target dyan. Kung sakali, no? So, magkano yan? 30, 5%. Mga 6 din ang kanyang ano, kung sakali man. ICT, 6. Risk and reward. BDO, wala, hindi pa siya nasa daily tayo, no? Si BDO, it's trying to do mag-trend shift muna to, no? Coming from an oversold, tapos trend shift, and then mini retrace or classic retrace. Ang mangyayari. JFC, ano lang dito, no? So, medyo nagka-classic retrace siya. O kaya, magka-high breakout yan kung sakali. Kaka-form lang nung kanyang swing high. Okay? So, wala pang signal yan. SM. Sa SM, pagkatapos nung trend shift, meron siyang mini retrace. So, if we check si SM 3 months, this is okay, wala. Ito yung kanyang resistance 1, resistance 2. Check natin kung may pang 3 pa. Resistance 3. So, kung the best that it can do is at this point, magkano yan? SM18 versus malaki din Dito tayo sa swing low niya. So, sabi mo ng 3% divided by 18. So, 6 din si SM. Ang risk and reward niya. So, 18 divided by 3. Globe, wala.
Ayala. So, si Ayala, ganun din yung istorya niya, trend shift tapos, um, nag-high breakout, may rally. Kung ano, hintayin na lang natin yung, ah, mini retrace niya. Anyway, meron tayong mga fresh signals from Ali at saka SMPH. URC, ganun din, no? So, may mini retrace yan. I think pwede to pagka hindi siya classic retrace, magka-high breakout. Pero wala pa for now. REIT, Ayala REIT, wala pa. Ang check mo dito ay oversold bounce, BPI, ganun din. Kakaano niya, pero trend shift, pero hindi pa. Hintayin mo na lang mag 60 siguro to, no, para medyo may confidence ka dun sa trend shift. GT Cap, wala din. Si Tel, itong si Tel, pwede naman, no? So, tingnan natin, 3 months, 6 months, first. Okay. So, kung titignan mo si Tel, 1:39%. Medyo malaki, ah. Tapos mini retrace lang, ano. Pwede, si Tel. Baka ito na yung isunod nilang index na rally. Mm, 30 or 2, sabihin mo 39, di magkano yan? Nasa 19 or 18? 18 na risk and reward. Ace N, wala pa sa Ace N. Dito tayo sa gainers naman. So, 80. Now, ayaw ko itsura niya. SMPH, na-discuss na natin yan. Tapos, dito tayo sa now. Okay, si now, malapit na siyang oversold. Basically, yun. Okay, balikan lang natin yung names na nakita natin dito, no? Si APX, PX, saka si Plus. PX, kakaano lang, galing siya sa, eto, galing siya ng trend shift, tapos classic retrace, and then high breakout. So, teka na lang na another signal dito na it's either high breakout or mini retrace. APX. So, ito yung na nakita natin to last time, no? So, coming from a mini retrace, tapos may high breakout siya. So, ang targets mo dyan, ganun ulit, titingin ka sa 3 months, 6 months. So, kung may resistance dito, yan. Resistance 1, resistance 2. Wala na resistance 2. Okay. So, hanggang dito ka muna. Kakaano lang, 1, 2, 3. This is the third candle. Pwede siguro, third candle, pwede pa. So, this is around 3, 3, 6, 9, 12. So, mga 4. 4 ang risk and reward niya. Si APX. Tapos, si Plus. Bakit wala si Plus? Si DG Plus. Okay, so si DG Plus, no? It's trying to do, again, kasi nag-cross nag-cross pababa si, si MA20. So, trend shift ulit ang tinatry niya. Kapag ka,
mag-breakout ulit dito, parang reaccumulation lang. So, ito yung sinasabi natin na para siyang distribution. Pero 'pag magtutuloy pataas yan, so basically breakout. 'Pag nag-breakout yan dito sa downtrend line na small downtrend line, this is just a reaccumulation kung sakali. Parang ang bias ko dito is reaccumulation. But anyway, kapagka pumasok ka diyan, kung sakaling mag-trend shift yan ano, just in case, ito may invalidate yan kapag dito sa area na 'to, siya bumaba. 'Pag nag-breakout yan, better. Pagka hindi, tapos bumaba siya dito, may invalidate na yung, bullish stance mo kay plus. So, ayun. Now, 'di ba meron tayong nakita kanina si Ali, SMPH, ICT, SMTEL, saka APX. So, kung mamimili ka ng stock 'no, na ite-trade, puwede kang dun sa may pinakamalaking ano, ah, risk and reward. O kaya puwede mong tayaan lahat kasi nandito naman tayo sa moderate, 'di ba? So, ito lang yung hindi masyadong ano, um, nadi-discuss kung paano mag-bet. So, kung ang market natin is nasa moderate, puwede tayong mag-deploy ng up to 5 stocks, tig-ta-20. For example 'no, yung first na stock mo, yes, si Ali. Next mo, tayaan mo lahat, 'di ba? Kasi hindi mo alam kung sinong tatama talaga diyan, eh. SMPH, tapos ICT, tapos si TEL, and then APX. For example, ganyan, 'no? So, initially, tataya ka ng tig-ta-20 sa lahat. 20 ganyan, 20. Tapos hayaan mong yung movements nitong mga ano na 'to, ang mag-dictate ng, um, kung alin yung pupuruhan mo 'no. Let's say ang first na nagbigay ulit ng signal ay itong si Ali. Kung sino yung mahina dito sa mga hawak mo, yun ang tatanggalin mo, ililipat mo dun sa malakas, gano'n until full allocated ka na sa 3 tranches. Halimbawa si TEL tinanggal mo, ganyan. Tapos halimbawa si ICT pinunta mo kay SMPH. So, it would turn out na magiging dalawa yung, ano mo, stock na magiging hawak mo na concentrated yung bet. So, kung magandang move dito sa dalawang 'to, bibigyan ka niya ng signal based on our ano, setups na may mga entries dun, dadagdag mo lang, gano'n. O kapag may nakita ka ng bago, eh, di ibabawas mo lang. Ngayon hindi ka magbebenta until may ano, may sell signal, gano'n. Gano'n lang, para mapuruhan mo yung move niya kung sakali. Ngayon 'pag naging aggressive na 'yan, o di you limit to 3 stocks, tapos ano, puruhan mo yung maganda ang galaw, okey? Hindi all in kaagad, kumbaga i-spread mo muna yung bet, tapos sino yung magbibigay ng motibo, dun mo i-all in. Kumbaga parang liligawan mo muna lahat 'yan, tapos sino yung magbigay ng motibo, eh, di pero hindi ko sinasabing gawin niyo yun sa panliligaw. Sa stock puwede, okey. So, I guess that's all for ano, so yun 'no, um, paki-follow nga pala tayo dito sa ano, sa may bagong page natin. 'Di ba yung dati nating page, yung Financial Lemonade na walang PH? Kasi yung ano na yun, na-hack yung business account nung ano, nung, account na yun. So, gumawa tayo ng bago na may PH. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan i-ho-hold nung naka-lurk lang yung scammer na may hawak nung business account, eh, 'di ba? Puwede niyang i-delete actually yung ano anytime, kaya tayo gumawa ng bago. Pero nakakapag-post pa rin tayo, pero wala tayong control dun sa business account. Okay, so yun. So, that's all for this session 'no? Ah, this has been,
Miss to be signing off. Bye bye.